tips para sa masarap na lasa, reserve natin ang ink or tinta ng ating pusit. Linisin po natin ang ating pusit, tanggalin ang laman sa loob, pati na ang pinakagitna na parang plastic. Gayun din, tinanggal ko po ang mata ng pusit sa pamamagitan ng kutsilyo, hiniwa ko po siya para mabawasan po ang lansa ng pusit. Morning guys! Tayo na magluto ng adobong pusit. Ihanda ang mga sangkap. Laurel, toyo, syempre ang ating pusit, suka, Knorr chicken cubes, sliced tomato, strips ginger, pampatanggal lansa, green chili, syempre ang ating tinadtad na bawang, sliced onion at paminta. Painit tayo ng mantika sa kawali at una nating ilagay ang ginger. Gisahin mabuti hanggang sa ito ay pumula. Kaluto, ilagay sa isang tabi ng kawali at sunod na ilagay ang bawang. Lutuin ng bahagya hanggang sa maging mamula-mula. Tapos, isunod natin ang ating sibuyas. Pwede nyo na siyang pagsamahin sa gitna ng kawali hanggang sa maluto ang sibuyas. Di naman po kailangang masyadong matagal. Just enough na maging translucent ang ating sibuyas. Pagkaluto ng sibuyas, isunod natin ang kamatis. Sa adobo guys, pwedeng gumamit ng ibang meat, hindi lang seafoods. Pwedeng manok, pwedeng baboy, pwedeng baka. Pero may iba't ibang paraan ng pagluluto. Kagaya ng pusit. Pusit ay nilalagyan ng luya. Pero pag ikaw ay nag-adobo ng manok, ng baboy o ng baka, hindi mo na ito kailangan lagyan ng luya. Normally, ang adobong Tagalog, gumagamit lang ng bawang. Pero syempre, dahil sa modernisasyon at sa pag-inog ng time, nagkakaroon tayo ng fusion cooking. Kaya ino-incorporate natin yung ibang mga sangkap para ma-enhance ang lasa ng ating mga lutuin. Pero particularly sa puset, gumagamit ng luya, pampatanggal lansa at kamatis. By the way, pagkatapos lagay ang kamatis, siguraduhin na luto siya. Normally, malalaman yung luto siya pagka inyong pinisa, malambot na. Mihiwalay yung mismong laman ng kamatis sa kanyang balat. Importante na magisang mabuti ang ating kamatis para pampadagdag lasa. Yan, luto na. Sunod nating ilagay
ang ating laurel. Bago ilagay ang laurel, ipitin nyo muna siya sa inyong palad at medyo ipump ninyo ng konti bago nyo ilagay para ma-extract yung mismong lasa ng laurel sa ating niluluto. Sunod natin ang paminta. Ang reason bakit nilalagay natin ang mga herbs kasama ng paggisa para lumabas ang natural niyang lasa sa ating lutuin. Pagkatapos, isunod natin ang ating pusit. Pagkalagay ng pusit, atin po siyang haluin. Huwag po kayong magdadagdag ng tubig kasi po normally, pagka kayo naggigisa ng pusit o nag-aadobo ng pusit, lalabas ang kusang juices nito. Later na kayo mag-add ng tubig kung kailangan. Pero for the meantime, pagkahalo, atin po siyang takpan. Sandali lang po siya lulutuin dahil madali pong maluto ang ating pusit. 2 to 3 minutes, maximum 5 minutes, pwede na siya. But of course, syempre meron pa tayong ibang rekadong ilalagay. Takpan muna natin sandali at hayaan na makuluan at least mga 1 to 2 minutes. Karaan ng 1 hanggang 2 minuto, atin ang tingnan. Nakita nyo po, nagkaroon siya ng sabaw. A while ago, wala po siyang sabaw, pero this time, lumabas po yung juice niya galing ng pusi. Haluin po natin ng bahagya. Nung nilinis ko po ang pusit, hindi ko po tinanggal ang tinta. Bahagi po kasi ng pampasarap ang tinta ng ating adobong pusit. Pagkatapos, ilagay natin ang chili green, isang Knorr chicken cubes. Lagi pong tatandaan, pag ang niluluto natin ay seafoods, ang broth na gagamitin lagi ay chicken para lumabas ang lasa at sarap ng ating niluluto, especially seafoods. Pagkaraan yan, lagyan natin ng konting toyo, pang added kulay lang. Siguro mga 1 1/2 tablespoon of toyo. Ng ilang sandali, ayan na po ang ating pusit. Wala po akong dinadagdag na anumang sabaw maliban sa toyo na aking inilagay kanina. Ngayon naman, lagyan natin ng suka. Ayan po ang suka. Remember po, pag naglagay kayo ng suka, huwag nyo po siyang hahaluin. Intayin nyo po na kumulo siya, yung specific part na nilagyan ng suka, para po hindi mahilaw ang suka. Hindi humiwalay ang lasa sa ating niluluto. Kahit 10 lutuin na merong halong suka, hindi po agad ito hinahalo, hinahayaan mo ng kumulo para maluto ng tama. Pagkakulo, tsaka nyo pa lang siya pwedeng haluin. Guys, kumukulo na siya. Pwede na po natin yung haluin, bahagya, upang ma-incorporate ng mabuti ang ating suka. Pagkatapos, syempre, para bumalanse ang lasa, lagyan natin ng kaunting asukal. Kaunting-kaunti lang, just to balance the taste. Pangit naman po na adobong pusit, matamis. Hindi po ako gumagamit ng betchin, pero of course nire-respeto ko po yung mga gumagamit ng betchin. Pwede pong maghalo kung kayo sanay na gumamit, pero normally po ang ginagamit ko ay chicken powder, beef powder, or ginisa flavor mix. Meron pong ginisa flavor mix na 30% less sodium. So if you want to try that, pwede po yan. Hindi po ito sponsored, pero normally yun po ang gamit ko sa kusina, pang-enhance ng lasa. Ayan guys, tikman natin ang ating pusit. Alright.
Tama lang ang asim, alat, may konting touch ng tamis. Pero subtle po yung lasa ng tamis, kaya tamang-tama lang po siya. Sa parting ito, medyo lakasan po natin ang ating apoy. Pagkatapos ay atin po siyang takpan. Luto na po ang ating adobong pusit. Takip po, lakasan at patayin ang apoy. Leave it that way. Tas later po, pagkakain na kayo, pwede nyo siyang initin or pwede nyo na po siyang hanguin ngayon at pwede na tayong kumain. Isang ating lutong pusit. Kainan na! Have a good day everyone. Magandang buhay. To God be the glory and thank you for watching. Please do share, like, and subscribe. Have a good one.